kami ng karagdagang kaalaman kung ano na po ba ang nangyayari sa bansa po tayo sumasali sa mga ganito para at least po malalaman natin kung ano na ba ang stand ng bansa natin. Kumbaga, ang presidente po siyang nangangatawan po sa kapahamakan ng ating bansang Pilipinas. Diyan pa tayo. Ano po yung inyong ano dito, kumbaga pagkikilahok sa nagmagaganap sa Liwasang Bonifacio ngayon? Bilang mamamayang Pilipino po, kailangan po namin alamin kung ano na po ang status ng bansa natin. Kasi kailangan po responsableng mamamayan po tayo, hindi po tayo pwedeng walang pakialam. Kailangan po alamin natin kung ano nang nangyayari sa paligid natin para at least ma-educate po tayo. Kaya po kami sumama sa Timaiso para po malaman namin lahat kung ano na ba ang mga hakbangin para po sa ayusan ng ating pamayanan. Yan lang po. Ano po ba masasabi niyo sa ngayon sa kasalukuyang takbo ng ating bansa ang pagdadala ni Bongbong Marcos bilang isang presidente? Hindi naman po kami kontra sa pamamalakad ng presidente. Ang sa amin lang po, kailangan po i-balance po niya lahat eh. Hindi pwede pong kami pong mga mahihirap, lalo po may mga pinaglalaban po kaming karapatan bilang mga magsasaka, may mga inaayos po kami mga problema sa lupa. Gusto po namin magiging patas po yung treatment niya sa aming mga mamamayan. Kailangan po bigyan niya rin po kami ng pansin bilang mamamayan na may mga ipinaglalaban at may mga inaayos po kami problema. Yun lang po, tsaka gusto po namin, hindi naman po kami kontra sa pamamalakad. Kailangan pa lang po i-balance niya po yung pamamalakad sa buong Pilipinas po. Sa mama, sa tingin niyo po, ano ba ang pagkukulang ng ating gobyerno sa nakikita niyo ngayon? Parang ano po during po kasi ng campaign period, ang sinasabi po ni BBM, ni Presidente, yung bigas daw po bababa ng 20 pesos per kilo. Pero po ang nangyayari parang nag-triple po eh. Ang sa amin lang po, kailangan po, yun nga po may transparency. Kailangan po niyang balansehin po lahat ng mga bagay-bagay. Kasi yung pangangailangan po ng tao, hindi naman po puro tayo, kumbaga, nakakangat sa buhay. May mga lowest po ng mamamayan na kailangan bigyang pansin po sa aming, lalo po sa aming mga mahihirap. Kailangan po pagtuunan niya po ng pansin yung para po sa mga sa mga agrikultura po at yung mga bilihin, di ba yung inflation rate po lalong tumaas. Kailangan po pag-isipan niya rin po, kailangan may mga hakbangin po siyang gagawin para kaya po ng agriculture. Ano po ang mga pangangailangan ng isang magsasaka na kagaya po ninyo? Ang pangangailangan po namin, kasi hindi po kami napagtutuunan ng pansin. Parang na-disregard po kami. Yung babaw namin ay... Ma'am, nakakatanggap po ba kayo ng ayuda galing sa gobyerno? Mga magsasaka mo, nakakatanggap po ba kayo ng ayuda galing po sa gobyerno natin? Wala po. Ano po parang napag-iiwanan po kami kasi ang parang nangyayari po kasi kung sino ang malapit na sa mga politician, parang yun lang po. Opo. May mga ayuda din po siya, pero yung mga mga minor ayuda lang nabibigay. Kung bagang sa amin, hindi po lahat ng mga mahihirap parang nabibigyang pansin. Kailangan po ibabalanse po nila kasi hindi lang pwede na dapat iiwanan tayo. Kailangan po bilang mababa pang uri ng mamamayan, mag-reach out po tayo sa gobyerno para kumbaga yung hinaing po natin maririnig niya kasi kumbaga nasa sulok po kami ng part ng Bataan. Sa Bataan pa po Opo, galing po kami Bataan. Bataan. Ibig sabihin ma'am, galing pa kayong Bataan. Mayroon kayong, pumunta kayo dito, mayroon kayong inaasahan na pagbabago. Opo. Yun po talaga ang aming goal. Kaya po kami sumama sa Maisog Team kasi po para malaman po namin at maiparating
pasensya po, hindi naman lahat po ng tao alam kung anong nangyayari. Kaya kumbaga, sa pamamagitan po namin para may palaganap din namin sa kanila at may paalam na ayon ang mga nangyayari sa ating bansa. Hindi po tayo pwedeng patulog-tulog. Kailangan po mag-participate tayo pagdating sa usapin ng gobyerno kung ano na po ang pwede nating maitulong or para malaman po natin kung ano ang plano ng gobyerno para sa atin. Napakaganda, no? Salamat, ma'am. May tanong pa kayo, sir? Okay na? Ma'am, excuse pala. Apo. Tuloy natin. Apo. Ma'am, yung patungkol na napapalitan na si Bongbong Marcos nung nakaraang gabi na napunta daw sa Centro Hospital dinala. Ano po ba masasabi nyo? Wala. Nabalitaan niyo po ba yan? Wala po kasi akong idea, sir eh. Kasi lagi po akong walang load. Patungkol po doon sa napapalitan na laging bangag daw ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Ano po bang nasasabi ninyo dyan? Yung ganun po kasi. Patungkol po sa China na tayo ipinapain sa China ni Bongbong Marcos ang Amerika. Ano po ba masasabi ninyo? Parang naman po tawag nito. Bilang isang Pilipino po, parang unfair po sa atin na kung ganun po yung mga nangyayari. Kasi kailangan po natin ng balance sa bansa eh. Hindi pwedeng ipapain niya tayo. Kailangan niya po tayo, kaya nga po tayo sumasali sa mga ganito para at least po malalaman natin kung ano na ba ang stand ng bansa natin. Kumbaga, ang presidente po siyang nangangatawan sa lahat ng mamamayan na Pilipino. Kailangan po, hindi po sila magiging selfish. Kailangan po ipaalam niya sa tao na maging safe po tayo. Hindi pwedeng ipangbala po niya tayo sa ano ng problema. Ang usapin ko kasi sa Philippines, sa West Philippines, yun po ang pinakamalaking problema ng ating bansa eh. Kailangan maging alalay lang po. Hindi pwede pong susuong tayo na alam natin hindi maganda ang kainatnan. Katulad po ma'am sa ngayon, naninilikado na tayo sa China. Ano po masasabi niyo po sa ating presidente? Manawagan po kayo. Opo. President, ang bilang isang mamamayang Pilipino, concerned po kami sa nagiging problema ng West Philippines Sea. Kailangan po pagtuunan nyo ng pansin. Nakikiusap po kami. Huwag po tayong padalos-dalos. Huwag po tayong sumuong sa mga problema. Kailangan po, kailangan pag-isipan po lahat ang mga hakbangin para po sa katahimikan at malayo tayo sa usapin at para hindi po mapahamak ang ating mga para malayo po sa kapahamakan ang ating bansang Pilipinas. Kung ba tayo na pinasok tayo ng Amerika? Kung ang purpose po ng America joint forces, parang okay lang po. Pero kung ang purpose po ay para yung parang gagawin tayong tawag neto, yung pananggalang or maging accessories lang po tayo sa problema. Sana po manindigan ang presidente kasi kaya din naman po nating makipag-usap ng maayos sa China na maging okay po ang takbo ng Pilipinas or maging okay yung relationship between China and Philippines. Yung patungkol po kay Gibo, Secretary Gibo, na pinapapaganda na ang ating mga military laban sa China. Pero kung pagpapaganda po ng military, okay din naman po yan para nai-enhance po yung mga pagtitraining ng military. Pero kung ang purpose po ay para yung i-trigger po yung magiging yung gera na sinasabi, sana po huwag ganun. Kailangan po natin makikisali sa mga training para matrain ng maayos yung mga military natin. Hindi po pwede na isusuong sila kasi may mga pamilya din po yung mga military. Isipin din po natin na may mga pamilya din silang pinoprotektahan. Hindi po natin pwedeng isuong yung kahit kung baga sabihin natin profession nila yon.